Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at ito po ang programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, muli nag-aanyaya sa isa na namang edisyon ng programang ito ngayong araw na ito ng Lunes. Ganap pong alas 8:20 ng umaga. Ganap pong alas 10:20 ng umaga ngayon, oras dito sa Pilipinas. At ang aming pong pagbati ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Depende kung anong oras po ninyo nasusumpungan, napapanood at napapakinggan itong ating programang Global na Tayo sa iba't ibang panig ng mundo, maging dito sa loob ng inyong inang bayang Pilipinas. Ako po muli ang inyong lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin ang ating global team. Of course, sa Master Control, si Susan Aizon. Sa ating Wirecast, si Hero. Sa ating audio streaming, si Jerome. And of course, ang ating pong producer, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Sa ngayon, mga kababayan, sa mga nakikinig po sa atin, sa ating mga OFWs, inform ko lang po kayo, malayo na po yung bagyong Krising dito sa Pilipinas. At pero itong bagyong Krising po, bagamat malayo na sa ating bansa, ay nagdudulot pa rin ng tinatawag na pag-ulan-ulan dahil hinihila pa rin ito ang habagat. Bagkus diyan, meron pa rin hong binabantayan ang ating Weather Bureau, ang ating pag-asa ng isang kumpol ng kaulapan na maaaring maging low pressure area na maaari din magdulot pa rin ng mga pag-ulan-ulan sa mga darating na araw dito sa ating bansa. Marami na po tayong mga naapektuhang mga probinsya, mga rehiyon sa Northern Luzon, sa Region 1, Region 2, maging dito sa Region 3, maging dito sa National Capital Region, nakaranas na tayo ng malawakang pagbaha sa ating mga syudad. At kasalukuyan, meron po mga suspension of classes dito sa National Capital Region, maging sa iba't ibang mga rehiyon natin, bunso na rin po ng mga pag-ulan at pagbaha. Gayun na rin po sa mga kababayan natin, na taga Visayas, naapektuhan din po ang region ng Visayas, sa Mindoro, Palawan, gayun na rin po ang ilang bahagi ng Mindanao. Patuloy po tayo tumututok dito sa kalalagayan na ito ng ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyong Krising at patuloy na pag-ulan sanhi po ng habagat. Okay? Yan, kami po ay inyo nasusubaybayan sa pamamagitan, napapanood nyo po kami in real time sa pamamagitan po ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating pong mga sumusubaybay sa ating live audio streaming, medyo may problema tayo, technical problem tayo ngayon, sa ating live audio streaming. So paumanhin po sa mga sumusubaybay sa atin sa ating live audio streaming, kung hindi nyo po kami napapakinggan sa ating live audio streaming, inaayos pa any technical issues tungkol dito. Pero ginagawa na po ng paraan ito para makabalik po ang ating live audio streaming sa inyong mga cellphone, sa inyong mga desktop at sa inyong mga laptops. Alright? Sige po at tulad nga po na nabanggit ko sa inyo, ngayon ay araw po ng Lunes ngayon dito sa Pilipinas, July 21, oras dito po sa bansa natin, oras at araw dito sa ating bansa. Tayo po ang himpilang Radyo Pilipinas World Service. Nagsisimula po ang aming broadcast alas 7 ng umaga at nagtatapos hanggang alas 2 up to 2 to 3 in the morning the next day. Ganun po kahaba ang ating broadcast. Yan po ay upang inyo pong mapakinggan saan man kayo bahagi ng mundo naroroon, umaga man dyan sa inyong host country, tanghali, hapon o gabi, para po mabigyan kayo ng impormasyon, magpatuloy kayo makapagkalap ng tamang impormasyon mula dito sa Pilipinas. So any time zone, kami po ay inyong mapapakinggan, mapapanood sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live, sa pamamagitan ng ating YouTube channel, at sa pamamagitan ng ating live audio streaming.
So, tabayanan po ninyo para po sa edisyong ito ng Global na Tayo. Makikipag-ugnayan tayo muli sa ating Overseas Workers Welfare Administration sa pangunguna po ng ating Administrator Patricia Yvonne Kaunan. Para po sa detalye ng ating panayam, mamaya-maya lamang, magbabalik po muna kami makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong tatlong kategorya, 3K, 5K at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaang ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niya yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Bago tayo magpatuloy sa kabuuan ng ating programa, gusto ko munang batiin. Congratulations kay People's Champion Manny Pacquiao. Ano po sa kanyang pinakahuling laban sa Estados Unidos, laban kay Barrios, doon sa championship na yan. Ang naging desisyon po is draw, majority draw. So hindi nakuha ni People's Champion Manny Pacquiao yung isang belt mula kay Barrios. Pero ito'y pagpapakita lamang ng resiliency ng Pilipino sa mundo. Biruin ninyo, ang edad po ni Manny Pacquiao ay 46. Napakalayo ng edad niya doon sa napakabata nung kanyang kalaban na si Barrios. There's a wide discrepancy sa age, and of course matagal ding hindi sumampa sa ring. I think 4 years bago sumampa sa ring si Manny Pacquiao. Pero nagpakita po ng gilas ang ating People's Champion sa laban na yon kay Barrios. At ako man ay nagulat. Hindi ako sports commentarist, Pero ako man ay nagulat sa naging desisyon ng mga hurado. Bakit naging draw? Nakita ko naman yung gilas at style at yung atake ng ating pambansang kamao. At hindi ako nagkakamali, napabagsak pa nga niya, di ba? Napabagsak pa niya, napaupo nga sa kanya si Barrios. So from that perspective alone, akala ko nakuha na. Sabi nga ni Manny Pacquiao, I thought I won the fight. Pareho naman nagsabi sila that they thought they won the fight. Pero para sa akin, Manny won the fight. Pero regardless, pagpapakita lamang po yan. Sabi nga ng Pangulo, nagpalabas nga ng pahayag ang Pangulong Marcos Jr. Ano ang sabi niya?
para sa Pilipino yung laban na ginawa ni Manny Pacquiao. At pinapakita lamang ni pambansang kamao Manny Pacquiao na despite the challenges, despite the odds against him, pinapakita lamang po kung paano ka-resilient ang Pilipino, ready to face any challenge. Okay? So congratulations pa rin Manny Pacquiao. I know you're back at dapat yan may rematch. Dapat yan may rematch kasi draw. Dapat yan may rematch. At siguro Manny Pacquiao, pambansang kamao, dito muna ipakita ang bangis mo kay Barrios. At ipakita mo na kaya mo siyang in-knockout. Kaya namang in-knockout eh. Na-knockout nga. Ay, hindi naman siya na-knockout, kundi napatumba, napaupo. Okay? But that alone should have given him a huge lead laban kay Barrios. So, pero sabi nga ni Keith Thurman, nasa hurado yan. Nasa mga hurado yan. Bawat laban kasi iba-iba ang hurado, iba-ibang set ng hurado, so iba-iba yung pananaw. May tama naman si Keith Thurman dyan. Pero para ganang akin at sa karamihan ng mga naririnig ko, ang laban ay napanalo ni Manny Pacman Pacquiao. Ayan, di ba? Pilipino tayo eh. Pilipino tayo. Alright. Tulad na nabanggit ko, we are scheduled to talk to our OWA Administrator, Patricia Ibon Kaunan. At syempre meron mga tayong mga hihinging mga updates tungkol dito kay Administrator Kaunan, lalong-lalo na patungkol dito sa bagong bayani ng mundo serbisyo caravan diyan sa may Riyadh, Saudi Arabia. Kaya kamusta po sa ating mga kababayan diyan sa Riyadh, Saudi Arabia? Kamusta ang isinagawang bagong bayani ng mundo serbisyo caravan? Sapagkat nagtungo po ang ating OWA dyan sa pangunguna ng ating Administrator Patricia Ibon Kaunan, kasama pa si First Lady Liza Araneta Marcos sa event. Ayan na, nakasama pa ho si First Lady dyan. Yan nga po ang dahilan kung bakit hindi kasama si First Lady sa Estados Unidos. Matatandaan po ninyo, nitong July 20, ang Pangulong Marcos Jr. po ay nagpunta sa Estados Unidos upang makipag-usap kay US President Donald Trump. Sa ngayon, habang ginagawa natin itong programang ito, habang tayo nag-uusap sa programang ito, nandun po ang Pangulong Marcos sa Estados Unidos upang sa kanyang official visit sa Estados Unidos upang makipag-usap kay US President Donald Trump. Para lalo pang palakasin ang bilateral relations, magkaroon pa tayo ng mas pinalakas na bilateral agreement at palakasin pa ang ating maritime at military cooperation. Gayon na rin itong idulog sa harapan mismo ni US President Donald Trump itong taripang ipinataw ng Estados Unidos ng Amerika na 20% na tariff. At dito ipapaliwanag ni Pangulong Marcos, so at least mahikayat ang Estados Unidos sa pangunguna ni US President Donald Trump na i-reconsider yung 20% na taripa na pinataw nila sa Pilipinas. Kung hindi man ito mawala, at least mabawasan man lang. At may pinupush po ngayon ng Philippine government sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. na tinatawag na bilateral trade agreement sa Amerika. This is a win-win solution. Well, sa part ng Pilipinas, hopefully this is a win-win solution for both the Philippines and the US. At hopefully sa pamamagitan nitong bilateral trade agreement na ito ay kundi man mabawasan ng malaki ay tuluyan na mawala yung taripa sa ating bansa na pinataw ng Estados Unidos. Yan. Kaya dun sa mga kababayan natin sa Estados Unidos, nandyan po ang Pangulong Marcos Jr. At makikipagpulong kay US President Donald Trump. Balik naman tayo sa Saudi Arabia. Yan ang dahilan kung balik tayo sa Saudi Arabia kasi nandoon din si First Lady Liza Araneta Marcos itong mga nakalipas na araw at kasama nga po ng Overseas Workers Welfare Administration sa pagsasagawa ng bagong bayani ng mundo serbisyo caravan. Kaya po yan ang dahilan kahit hindi nakasama si First Lady kay Pangulong Marcos Jr. sa Estados Unidos. Yan, okay? Pero nga pala, nagkaroon pa pala na tinatawag na singing competition. Diyan sa Saudi Arabia ba? Talaga naman
Pinangunahan po ito ng OWA at tawag po nila dito OWA Duets. OWA Duets sa ilalim ng serbisyong may saya hatid ng OWA. Alright, habang inaantabayanan po natin ang ating Overseas Workers Welfare Administration, magbabalik muna kami makalipas pa rin ang ilang paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artist of the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Alright, tayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Now, balikan po natin habang nire-establish po natin itong ating communication sa ating Overseas Workers Welfare Administration. Ulitin ko lamang po para dito sa ating mga kababayan. Dito po sa ating bansa, sa Pilipinas, medyo patuloy po tayo nakakaranas ng matitinding pag-ulan, patinding
hindi lang dito sa National Capital Region, maging sa iba't ibang panig ng ating bansa. Sanhi po nitong bagyong si Krising. Although si Krising ay malayo na dito sa Philippine Area of Responsibility, pero yung pong habagat ay patuloy na nag-i-induce ng mga pag-ulan at nagiging sanhi ng mga pagbaha, at meron pa nga pong mga rock slides, landslides, lalo na dito sa may bahagi ng Baguio. May nahulog na ang laking tipak ng bato, 2. Buti na lamang at walang nasawi. Pero may nasawi po isang aso, yun. Pero buhay ng tao wala pa naman po. Pero ibig sabihin, kinakailangan po lalo tayo mag-ingat. Ito po kasing mga pagbaha at landslide ay patuloy na maaring mangyari dito sa Metro Manila, at hindi bababa sa 6 na probinsya sa Luzon. Kasi po patuloy po ito nakaka-experience ng moderate hanggang sa heavy rain dahil po sa southwest monsoon o yung tinatawag po na habagat ngayong araw na ito, Lunes, oras dito sa Pilipinas. Ayon pa nga po sa ating Pag-asa, sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, meron pong yung updated rainfall outlook dahil po dito sa southwest monsoon. Kanina pong alas 5 ng madaling araw, oras dito sa Pilipinas ngayong araw na ito ng Lunes. Ayan, ngayon po kasing July 21, ayon sa Pag-asa, meron tayong moderate to heavy rain sa pagitan ng 50 to 100 millimeters. Dito sa Metro Manila, makakaranas tayo niyan, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Ayan po. At so yung ating mga panawagan na patuloy tayong mag-ingat yung ating mga kababayan. Ito naman samantala kung dito naman sa Luzon ganyan, yun naman po sa natin sa Visayas, lalo na dito sa Zamboanga Peninsula at sa Northern Mindanao ay makakaasa po ng scattered rain and thunderstorms dahil na rin po sa southwest monsoon. Samantala dito naman sa bahagi ng Mindanao, makakaapekto rin po yung southwest monsoon ngayong araw na ito, pero isolated rain showers and thunderstorms. Okay? Samantala, tulad na nabanggit ko kanina, ayon pa rin sa Pag-asa, mayroong isang low pressure area na namumuo dito sa may bahagi ng eastern boundary ng Philippine Area of Responsibility nitong linggo. Ito po yung binabantayan ngayon ng ating Weather Bureau sa Pag-asa. Kaya susubukan din natin makipag-ugnayan sa ating Hydrological Division ng Pag-asa upang i-monitor naman ang level ng mga dams natin. Kasi isa rin ho ito sa binabantayan natin na nagiging sanhi ng pagbaha, lalo-lalo na doon sa mga kalapit na mga lugar o komunidad nitong dams na ito. Once na ito ay magpakawala ng tubig dahil baka ito ay umabot na doon sa normal operating level nila, kinakailangan na ho itong magpakawala ng tubig dahil kung tuloy-tuloy yung pag-ulan sa buong araw na ito ng Lunes hanggang Martes or even hanggang Miyerkules at madagdagan pa ng isang low pressure area, delikadong mag-overspill itong mga dam na ito. At kinakailangan natin magkaroon ng tinatawag na preventive measure para po hindi maging malawak ang pinsala ng nasabing pag-ulan-ulan na ito na nararanasan po natin sa mga oras na ito. Okay, so wala na tayong communication sa OWA. Wala na. Ayan. Akala ko ba na-confirm mo yan? Ano nangyari? Okay. Ayan. Ikaw talaga na-distract ka na naman ni Jerome. Okay. Anyway, sige, talagang gano'n. Hindi natin alam kung baka naman may dahilan kung bakit hindi natin sila makausap sa mga oras na ito. Alright, sige. At like I said, babantayan natin at susubukan natin makipag-usap sa ating Hydrological Division ng Pag-asa para malaman naman natin ang sitwasyon ng level ng ating mga dams. Magbabalik pa rin kami sa pamamagitan ng ilan pang mga paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana
Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong tatlong kategorya, 3K, 5K at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaan ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. Service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ay, kayo po'y bumabaybay na sa mga nalalabi pang mga bahagi ng ating programa dito sa Global na Tayo. Tututok pa rin tayo dito sa epekto ng bagyong Krising at nitong Southwest Monsoon o Habagat. Ano po? Ayon po sa ating Department of Public Works and Highways o DPWH, kanilang iniulat ngayong araw na ito ng Lunes na umabot na po, pumalo na po sa mahigit 500 milyong piso na halaga na pagkasira sa infrastruktura ang naidulot po nitong bagyong si Krising. Sa isa pong pahayag, sinabi ng DPWH na itong partial cost na ito, na sinasabi ko 500 million, partial cost pa lang ito sa infrastructure, ika nga po pumapalo sa 526.81 million sa Western Visayas, at sa Negros Island region. Ito pong araw na ito ng Lunes. Ito pong nabanggit na mahigit sa 500 million pesos na infrastructure damage ay kinabibilangan ng mga national roads, tulay, mga flood control structures na nagkakahalaga ng 195.2 o 195.52 million pesos at 9.04 million naman at 322.25 million pesos respectively sa mga iba pang mga pagkasira sa infrastruktura. Pero ito pong amount na ito na 500 million is still subject para po sa tinatawag na field validation. Samantala, mayroon pong ilang mga national road sections ang nananatiling hindi magamit. Kasama na yung Cannon Road. Yan, yung Cannon Road, yung Camp 6 dyan sa Tuba, Benguet, dahil na rin po sa tinatawag na soil collapse. Mayroon samantalang yung iba namang mga kalsada dyan sa Benguet, mayroon tinatawag na limited access. Yung mga limited access na yan, ito po yung sa Apayao, Ilocos Norte Road, yung Tanglagan, Kalanasan, Apayao, dahil na rin po dito sa tinatawag na high water elevation. Dito naman sa may Claveria, Kalanasan, Flora, Lasman Road, Barangay Ninoy, Kalanasan, Apayao, dahil po sa tinatawag na mud, itong tinatawag na road cut. At dito sa Liloy, Siocon Road, sa Tubongan, Baligyan, Zamboanga del Norte sa Mindanao, dahil naman sa landslide. Ayan. So maraming mga lugar ang naapektuhan, maraming mga infrastruktura ang nasira sanhi po nitong si Krising.
at nitong habagat. So kung kayo man ay may mga kamag-anakan, ano po, yung mga overseas Filipino workers natin na nakikinig ngayon, nanonood dito sa ating programa, saan man kayo naroroon, anumang oras, kung kayo yung mga kamag-anakan dito sa Pilipinas, marapat na inyong tawagan at kamustahin para po sa kanilang kalalagayan. Ano po? Okay, sige po. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. At ako po inyong naging lingkod, Ray Sampang, sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa ating production side. Of course, ang ating producer for today, na hindi ko alam kung ano nangyari. Ang ating, kasi ang attention niya, hindi, joke lang. Yeah, we were just making lighter moments sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Okay? So ang ating pong producer of course, si Miss Stephanie Vicente. Ayan, okay. And of course sa ating master control si Ate Susan, si Miss Susan Aison. Sa ating wirecast of course si Hero, na tuwang-tuwa kapag nababanggit ko ang pangalan ni Steph na may Toledo. Tuwang-tuwa siya. And of course, ulitin ko yung ating audio streaming, live audio streaming, medyo meron po tayong technical difficulties sa ating live audio streaming. Kaya hindi nyo po kami, baka sa mga oras na ito, hindi nyo po kami napapakinggan sa ating live audio streaming because we are having technical problems dito sa ating live audio streaming. But then again, our engineering people are on it, ang ating IT people are on it, para po maibalik o ma-restore ang po ating live audio streaming. Hindi lamang po para sa Radyo Pilipinas World Service, kundi sa lahat ng himpilan na sa ilalim ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Again, maraming salamat po sa inyong pagtutok at panonood dito sa ating programang Global na Tayo. Keep safe everyone at maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.